Isang araw matapos ang insidente sa Parañaque City, isa na namang pamamaril ang nahagip din sa CCTV. Lubhang nakababahala naman itong CCTV footage mula sa isang dry goods store sa Lucena. Sa video, makikita si Jason Zuleta habang namimili ng damit sa loob ng tindahan sa Lucena City. Kasama niya noon ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, umalis ang kasama ni Jason. Makalipas ang mahigit 1 minuto, muling bumalik ang lalaki at pumuwesto sa likuran ni Jason. Makikitang may binunot mula sa kanyang likuran ng lalaki at bigla na lang pinaputukan ng baril sa ulo si Jason. Makikita rin sa video ang pagtakas ng gunman matapos ang pagbaril sa biktima. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Sa pagsusuri ng Lucena City Police, tama ng baril sa likod ng ulo ang ikinamatay ni Jason. Sangayon po sa aming investigation ay premeditated. Talagang pinag-isipan niya po ng mabuti, pinagplanuhan. So dinala niya doon, after nang dinala doon niya isinagawa yung pamamaril. 4 na araw matapos ang pamamaril, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Jason Zuleta. Ayon kay John Paul, kilala nila ang lalaking bumaril sa kanyang kapatid. Sila ho talaga yung magkasintahan. So itong kapatid ko ho, parang nagkakalabuan na din sila nito last month. Kaya parang nag-break na rin sila nitong mga January lang. Ang alam ko ho, 1 buwan na silang wala kasi nagkwekwento ho yan sa akin. Pero may communication pa ho sila through messenger. Kasi ayos naman daw po yung paghihiwalay nila eh. Ang suspect ang dating nobyo ni Jason na si Fata Esmal Faisal. Hindi na rin daw iba ang turing ng kanilang pamilya sa suspect. Kaya hindi raw nila lubos maisip na sasapitin ito ni Jason sa kamay ng dating kasintahan. Lagi ho nasa amin eh. Sa 1 taon at mahigit nilang pagsasama, ako yung laging kaano nila pag may birthday nga. So kahit kaming tatlo, nagbabanding kami kung saan. Kaya po sobrang nabigla ako na nagawa niya ho yun sa kapatid ko. Kwento pa ni John Paul, bago mangyari ang krimen, nagpaalam pa raw si Jason na kikitain si Fata. Dito napansin ko, sabi ko, bakit ang agap mo? Sabi ko ng kapatid ko, may dadaanan lang ako. Sabi ko, sino? Si Pat. Sabi ko po, bakit? Nag-chat kami. O anong chat niyo? Kinukuha itong damit. Yun na pala ang huling beses na makikitang buhay ni John Paul, ang kapatid. Parang sinet up na ho siya. Na parang gumawa lang ito si ex niya ng way para makipagkita dun sa kapatid ko. Sobrang sakit ko. Ano ako mahihirapan dyan. Araw-araw ko. Tinatatagan ko lang ho. Para sa kapatid ko, mabigyan lang ng hustisya yung kapatid ko. Kasama ang Lucena City Police, pinuntahan namin ang pinangyarihan ng krimen. Dito po nila nakita na nakahandusay ang biktima. So agaran po kaming nagresponde para mabigyan ng lunas at dinala po namin sa ospital ang nasabing biktima. Sa patuloy naming pag-iikot sa crime scene, isang babae ang nagbigay ng panayam sa aming team. Siya pala ang kapatid ng suspect at ang may-ari ng tindahan. Humiling din siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, matapos ang insidente, hindi na raw nagparamdam sa kanila si Fata at wala rin daw silang alam sa posibleng kinaroroonan ng kapatid. Sana man lang patak ay magpakita ka sa amin. Harapin mo itong ginawa mong krimen. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang suspect. Yung pong mga posibleng puntahan niya ay pinuntahan na po natin. Hindi pa po natin dinidiscount yung idea na nandito po sa Lucena. Ang nanay naman ni Jason patuloy na humihingi ng hustisya sa sinapit ng anak. Gusto ko po ay makulong po yung taong gumawa sa kanya. Pagbayaran po niya yung lahat. Mahaharap sa kasong murder ang suspect na si Fata. Kitang-kita po talaga sa CCTV na tinutukan niya, binaril niya. That alone is sufficient to conclude that there is a crime of murder.
3 araw matapos ang pamamaril sa Lucena City, isa pang gun-related crime ang nauwi rin sa pagkamatay ng biktima. March 8, habang nagpupulong ang mga residente para sa nalalapit na halalan ng Homeowners Association sa isang subdivision sa Giginto, Bulacan, makikitang bigla na lang nagpulasan ang mga residente. Pinagbabaril na pala noong mga sandaling yon ng isa sa mga tumatakbong presidente ng asosasyon. Sa CCTV footage, nakita pa kung paano nilapitan ng gunman ng biktima bago ito barilin ng patalikod. Mabilis na tumakas ang suspect. Dead on the spot ang biktima na isa palang pulis Bulacan. Kinilala siyang si Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring, 50 taong gulang. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Nakapanayam namin ang asawa ng biktima na si Hazel Uring. Nasaksihan pa raw niya kung paano binaril ang asawa. Hindi namin nakalain na gano'n ang mangyayari. Pagkayari po ng speech niya, nag-ikot po siya sa lahat ng bisita para magpasalamat at magpaalam po. Para sa kanya, isa ang nakikita nilang motibo sa pagpatay. March 14 yung election eh. Sa pagiging presidente ng homeowners. Kasi ang gusto nila, sila ang ma-elect. Eh, ito kasi one term na lang kasi yung mister ko. Medyo nagkaroon ng di magandang palitan ng salita, siraan. Nito lang March 11, sa isang press conference na isinagawa ng Malolos, Bulacan Police, iniharap ng mga otoridad ang dalawang suspect na nahuli gabi noong March 10. Dismiss PNP personnel na na-arrest natin to sa Obando. Patuloy pa rin daw ang investigasyon kung ano ang motibo sa pagpatay. In the interest of yung ating investigation process, hindi po muna natin ito masasabi. Gawa nga ng ating mga intelligence operatives ay nasa ground po. 3 baril naman ang na-recover sa mga inarestong suspect. Haharap naman sa kasong murder ang dalawang suspect. Hindi kami matutulog at hindi kami titigil. Pagbabayaran po nila ang ginawa nila sa aking asawa. Inalam din ng reporter's notebook kung rehistrado at lisensyado nga ba ang mga baril na ginamit sa magkakasunod na pamamaril na kumitil sa buhay ng mga biktima. Ayon sa PNP, matapos sumailalim sa ballistic examination ang mga na-recover na armas, napag-alamang rehistrado ang baril na ginamit sa pamamaril kay RJ at sa isa pang biktima sa Parañaque City. Base po sa ating verification, meron pong nakaristong baril sa ating suspect. Meron po itong lisensya pero ongoing verification pa po ito tayo sa FEO kung meron pang ibang mga naka-rehistro po sa kanyang pangalan. Sa isinagawang verification naman ng Lucena City Police sa baril na ginamit sa pagpatay kay Jason, 9mm pistol. Nag-records check na po tayo. Wala pong lisensyadong baril itong suspect. Wala din pong records yung slug na nakuha po sa victim. Loose firearms, kumbaga. patuloy naman ang investigasyon ng Giginto Police para matukoy kung rehistrado ba ang baril na ginamit naman sa pagpatay kay Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring. Ongoing po yung verification natin sa FEO po para malaman natin kung kanino nakapangalan ng mga baril na nakuha natin sa suspect. Sa datos ng Philippine National Police, mula August 2025 hanggang February 2026, mahigit 5,000 tao na ang naaresto dahil sa illegal possession of firearms.